barangay, naana na yung mga listahan yan. So, those who are pre-listed, kay sila ang nag-request, and naata yung mga empty slots. So, pag naana sa barangay, na ay announcement to the barangay. Also, sa among Facebook page, gina-announce po namo, and through our Team Nograles leaders, gina-announce po nato through their Facebook and text brigade. So, simple lang na na announcement procedure. Usually, ikwento ko lang salsa, usually, pag na ay available na skills training program, that is usually a class of up to 30 participants. Maximum na yan. Usually, mga nasa 20 yan 20 to 30 participants. And pag nag-sign up sheet na kami sa barangay, hindi yan mag-abot ng 15 minutes, puno na. So, we see that there is a constant need for upgrading sa skills, a constant need for programs like this. So, we're always looking for our partners. We have partners na nag-donate ng mga training. Kay pwede man yan hindi lang galing sa gobyerno. Pwede man yan na mga foundation ang nag-sponsor niyan. So we have many foundations na nag-partner up with Team Nograles to sponsor yung mga community-based skills training program. Ang akong mga amigo sa PICPA, yung Philippine Institute of Certified Public Accountants, na ay naghunghong sa ako na murag pwede daw na makakuha ng 150% tax rebate ang mga foundations or mga corporations na mag-donate na sa community-based skills training program. And gina-confirm pa na ako kung tama ba ito, and I will talk to the BIR to have further confirmation. Kung ma-confirm yan, I am hoping na makakampanya ako sa mga corporations, no? Especially mga local corporations or yung mga multinational corporations. I'll tell them, why don't you give 1 million for community-based skills training, and then you will get a tax credit of 1.5 million. So nakatulong ka na, nakaginansya pa ka. So that's a win-win situation that I want to introduce. So studyahan pa namo kung tinuod ba na maka-tax rebate na inana kada po. So if that is confirmed, then I could see that the skills training program will really explode in our barangay. So magulat lang ta kung unsay mga resulta sa mga research nato sa atong mga amigo sa PICPA. Okay. Congressman Coco, doon na mo'y programa no ginatawag og STEP o kining Special Training for Employment Program. Gusto ko mungutan na kung unsa ni siya nga proyekto nga murag ubay-ubay na pod ang nakapahimulo sa maong programa. Ang STEP is a program that was introduced by TESDA, atong Technical Education and Skills Development Authority, no. Yung TESDA magkuha yan sila ng mga scholars or paying students, and through schools mag-train sila ng students like cookery, like meat processing or hot food processing, or even yung mga hairdressing and other kinds of skills. And after the training nila, bigyan pa yan sila ng mga starter kits and even capital. So it's a very wonderful program, no. Naana tayong mga nag-graduate diha, mga ilan na mga students, a few hundreds already na nag-graduate sa STEP. And lipay na sila kaayo kay after the training, imagine mo, meron na silang starter kit. From their homes, they can already start their own mini bakery. So, pag mag-bakery na sila sa balay, pwede na sila magbaligya sa ilang mga church or mga community to augment the income in the household and in the community. So, daghang mga beneficiaries like women's groups, mga kababaihan,
or mga youth groups na gusto nilang maging entrepreneurial. And we're very happy na nakatabang ta. Sa cookery naman, na ay mga nakakuha ng materials, tapos ginamit niya, and then eventually nag-abroad. Because of the materials and the capitalization, na sharpen niya ang kanyang skills, nag-abroad na. And doing very well abroad. And those are the success stories na lipay kaayo may sa Team Nograles. Okay. Ang akong sunod nga pangutana, naglabigit ni sa pag-develop usab sa paugnat sa kusog no sa sports. Among nasayran nga padayon ang inyong programa no sa pagbarog og mga covered court. Gani murag na aday nakasalang pipila no sa asa ka ni nga barangay, Congressman Coco. Oh, recently nag-post. Excited sila kaayo dito sa Bagong Galiera kay niabot na yung DPWH, nag-inspection na sa site. Nga nangutana ang atong mga tao dito na, oh, sir, unsa man ni? We will put a covered courts here. Kinsa man nag-initiate ana? Si Congressman Nograles. Okay. So, lipay kaayo. Wala pa gani, nag-picture-picture na. Wala pa groundbreaking, nag-picture-picture na kay naa ng inspection team. But yes, Raf, no, continue ta sa atong mga programs in building kining mga covered courts. Nga naman, covered courts sa atong experience also doubles as a shelter pag naay mga emergency. Tested and proven na sa mga coastal barangays nato na pag naay sunog dito ang temporary relocation sa mga tao, or kung dito sa mga lagyo na barangay pag naay baha, mag-relocate sila dito sa covered courts because it is an evacuation area as well. Kung mapuno ang mga eskwelahan, makayanan sa covered courts. So you have your small tent city dito. And aside from that, of course, yung atong mga sports activities, cultural activities, activities sa barangay, sa simbahan, sa mga other functions sa barangay. So it really is a multi-purpose building. So continue ang atong suporta ana. And we have two kinds of support there. The building of new covered courts or expansion, and the other is rehabilitation to upgrade it into a disaster evacuation area. Kaya ang original covered courts, yung mga span ng kanilang structure, no, it's not built for evacuation. So gina-upgrade nato to conform to the new standards after yung Yolanda sa Tacloban. So mao na atong programa, we continue to do that. Salsa, gusto lang ako pahimuslan na higayon no samtang ginisgutan nato tong covered court. Doon na gusto na ko pasalamatan si Congressman Coco o si Congressman Carlo, no, kay dunay 14 million pod nga budget nga ilang gi-allocate for Barangay Dumoy, no, particularly sa katong construction sa seawall, covered court, concreting of roads, katong sa senior citizen building o katong drainage system. Daghang kay salamat Congressman Coco, isa pa yan, kay Congressman Carlo. Kanang mga initiatives na mauna siya isa sa mga main na trabaho sa mga congressman na maminaw sa mga katawhan kung unsay need sa barangay, and kung makayanan na isulod sa budget sa atong general appropriations, then that is already mission successful. So, lipay ko kaya. Thank you. Daghang salamat. Congressman Coco Nograles, ito pong susunod na proyekto ay sa buong Kamara. Kining gitawag National Nautical Highway Expedition. Nautical Highway Expedition. Yes. Pwede ba nimong explain kanamo og sa atong mga televiewers kung unsa ang katuyuan sa mga proyekto, Congressman? Nasa news yan lately actually, no, na at least 40 members of Congress, including the Speaker and the Majority Leader, nag-participate sa
Eastern and Western Nautical Highway Expedition. So nag-start yan sa Manila and it went all the way to Tagum using the Eastern and Western Nautical Highways. Ang Nautical Highway, it is a combination of road and ro-ro, kining atong roll-on, roll-off. Ang purpose sa expedition is to look at the current state of the nautical highways sa Pilipinas. Kaya if you remember, ang nautical highway, ang nag-invest talaga sa nautical highway was President Gloria Macapagal Arroyo. And remember, she was president 7 years ago. Pagsulod ni President Noynoy Aquino, wala ka nang narinig na investments towards the nautical highway or expansion sa nautical highway. Ang marinig mo lang are other news niya, but not the nautical highway. So naisip ng Kongreso is to personally inspect it para makita lahat ng mga pwedeng ma-improve doon sa nautical highway. So along the way, yung pag-ikot ng mga congressmen doon, by the way, hindi ako nag-participate doon ha. Nandun lang ako sa Davao Leg kasi hinahanda ko lahat para sa kanila. Nandun ako sa background on the fringes of that nautical highway expedition because that nautical highway expedition is for the Committee on Transportation. Hindi ako member doon, kaya hindi ako naimbita. Pero nandito ako to support it naman as a member of Congress. No? So, along the way, mga nag-text ako, Congressman, ang inyong nautical highway expedition, pwede ba i-suggest mo ito, i-suggest mo yan? So, ginapaabot na ako sa mga committee secretariat na mauni ang feedback that in that specific port, kulang kaayo ang infrastructure dito, in this specific bridge, that bridge needs to be expanded already, in that specific highway, non-stop na talaga yung construction dyan. And so nakita na ng House leadership as well as the Committee on Transportation kung unsa man kulang dito or unsa may problema. So it's the first time for many congressmen na makadaan sa Bukidnon and Davao na road. No? And pagdaan nila doon, I was happy to tell them the story na kining Bukidnon Davao Road back in 2004, even up to 2007, makayanan na 4 hours. Karon makaabot na ka 8 to 10 hours. Napa naga-complain na mag-abot siya ng 12 hours. Wow. Why is it that it happened that way? Lack of expansion, continuous na ginabakbak ang kalsada, masira ang kalsada. But back in 2004 to 2006, maybe 2007, kaya yan ba? Ako gani, makaabot ako niyan, 3.5 hours, Davao to Cagayan de Oro. Kung magbiyahe ako niyan. So, there is a big problem. And I am happy that it is the first time na marami mga nakadaan. So, when I talk about the Davao-Bukidnon Road, kasabot na ang mga congressman. So, kung mangampanya na ako sa ilahan na we should add more budget towards that and fix it with finality, kasabot na sila. Congressman Coco Nograles, dini ba sa nautical highway expedition sa Kamara, may bawaan sab kaha ang mga dapat nga masayran may tungod sa gingon natong nagikinaman nga Mindanao Railway Project? Well, that is something na gina-inject po nato dito sa Nautical Highway Expedition. Because nadaanan na nila ang Cagayan all the way to Davao, pwede ko na rin masabi sa kanila, imagine na mawala ang mga truck dyan or at least ma-minimize yung mga truck dyan at ma-minimize yung mga bus dyan kasi magsakay na sila sa train. The same way nag-i-imagine ng Japan, yung JICA, na Cagayan, Iligan to Davao na train system. And so, kasabot na sila na, okay, importante di ay ning Mindanao Railways Corp. Importante di ay ang Mindanao Railway System.
And that is something that I am hoping na pag-abot sa March 29, actually. Human na ang Nautical Highway Expedition, and the Committee on Transportation will meet on March 29 in Congress. Imbitado ko, pwede na nako ma-share sa ilaha na kani ang atong i-improve sa Mindanao. Kani ang atong pwedeng buhaton sa Mindanao. Okay, sans mga kaigsunan, mag-break na punta sa ikadawang gayon, no? Sa atong pagbalik atong isgutan ng mga mainit nga balita din sa atong tibuok nasod. Ay mo gawa kay balik nita. Kalambuan, Dalatana. Si Arlene Bandal, taga Talumong Cemento Covered Court. Dako kay kog pasalamat nga niabot na po ni Medical Mission diri sa mga karong barangay. Balong itungod kay Kapitan Kalamba nga din isa po ko ka BHW aning mong barangay. Siya mga akong anak ug ang akong bana usa lamang ka mananagat. Panahon nga akong mga anak magkasakit, wala gid mi madali-dali nga kapalit og tambal. So, dako kay pasalamat ako karon nga niabot ni diri sa mong barangay kay usa ko nga naka-benefits og nakuha namo ang mga tambal, although may mga kakulang pero at least napagigyapon mi maduulan gawas ani. Karon ang akong anak, ang tinuod lang is bago lang siya nagawa sa hospital, na siya rheumatic heart disease ug follow-up check-up namo dapat atong pizza 13 pero diri na lang mi nagpa-follow-up check-up kay wala mi pamasahe padto didto. Og gawas ana napud mi na mga gagmay na ko pang anak, nagiubog gisipon kalintura, so naami dinhi karon para magpa-check up. Og na-avail namo ang maong mga tambal. Salamat sa libreng check-up ug tambal, pinaagi ni Congressman Coco Nograles. Okay na ko, okay ka ko, okay kaayo. Congressman Coco Nograles, okay kaayo. Congressman Coco Nograles, okay kayo. Ako si Gina, nagpuyo sa Sanibel Olas, Davao. 79, ako si Gina, 39. Nami anak, unom ka buok, duha babae, upat laki. Bago sa ming nabahaan, yung nagpa-check up ko diri sa eskwelahan kay nindot man diri kay libre. Nalipay ko kay naitabang diri sa libre nga doktor. Salamat ako nga natabangan akong bana sa iyang sakit ni Nograles. Salamat ako ni Coco ni Nograles, ma'am. Nakadawat mig tambal sa ubo-uban sa kumbana. Dako kay tabang. Coco, Congressman Nograles, okay kayo. Kadawat mig tambal. Dako kay kong pasalamat. Uban sa iyang mga nurse o doktor. Thank you. Congressman Coco, okay kaayo. Congressman Coco Nograles, okay na ko, okay ka ko, okay kaayo. Ako si Ruth Jimena, nagpuyo sa Purok 34 Taljos, Bangkal. Naabot ko diri sa Talomo o kaning sa elementaries ko, nangayo ko og tambal. Kay dako kay tabang kaning gimo nila karon diri. Daghan man akong anak og kuan man makahatag naman sila panghatag na tambal na libre kana pa akong paliton sa butika na namay libre. Libre pa gyud check up. Dili na ko magpa-check up dito sa doktor na naibayad. Ang akong sentence sa akong pamilya tamang-tama lang po makakaon kay kuan man namay trabaho pa kong bana sa balay lang po ko nagtinda-tinda og pinagmay. Salamat sa libreng check-up o tambal, pinagi ni Congressman Coco Nograles. Okay na ko, okay ka ko, okay kaayo. Ako si Glenard Gaco, na usa ka aplikante sa Jumper. Kay Congressman Coco Nograles, duha ka tuig po hapit tulay trabaho, na kagahapon ni uli ko sa Davao. Nakita na ko ang kuan, yung Jumper ni apply ko karon. Hindi ako natabangan ng trabaho niya, nakita ko karon na hire on the spot ko. Na tagaan po opportunity, makatrabaho na po ko dayon, pila ka semana. Nalipay jud mayo sa karon nga adlaw, sa akong nadawat nga trabaho kay at least na nakoy trabaho kay pakaon sa kuang pamilya. Single pa pud ko, na akong mga ginikanan, natimanonon pa pud. Naan nakoy trabaho, pinagi sa Jumper ni Congressman Coco Nograles. Okay na ko,
okay kako, okay kaayo. Kalambuan Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, mga kaigsunan, atong isgutan karon ang mga mainit ng mga balita sa sulod sa atong nasod. Congressman Coco, anita sa ikaduhang parte sa atong programa, no, atong isgutan kining balikan nato itong issue sa MRT. Nako. Among Malalim na issue yan, Rafi. among nadunggan nga murag daghan na og train, no, sa MRT nga nangadaot og nagtiwangwang na tungod kay dili kuno kaya ayuhon, no, sa maintenance contractor. Palihog sa detalye, Congressman. Okay, that is actually based sa mga reports, no. Naatay mga various reports na nadawat regarding mga bagon, mga existing na mga bagon ng MRT3 that goes along EDSA, beginning from Taft and then ending in North EDSA sa may SM area, no. Ang atong current maintenance provider, which is the Busan Universal Rail Incorporated, in charge sila sa pag-maintain ng 48 coaches. Ang maintenance ana includes the rehabilitation of the existing trains. Ang problema, ang mga pag-rehabilitate sa train, ang nadawat natong report, and I hope it is not true. I hope it is not true. But ang nadawat natong report is that wala di ay mga piyesa. So ilang ginabuhat dito mag-Frankenstein. So magkuha sila Salvage sila. Mag-salvage sila. Magkuha sila ng piyesa dito sa isang train na hindi na nagatakbo. Ipasok nila sa existing train na nagatakbo. And then, kung hindi nila mahanap yung part, adto sila sa machine shop sa Pasay, tapos magpahimo ng part dito sa machine shop sa Pasay. And remember, the machine shop in Pasay is not rated to create parts for the trains. It's not authorized. Yung parang peke ba na part ang gilagay mo sa original na sakyanan, na bagon. And that brings a very valid safety issue in mind. Not a single part was brought in. Mauna ang report na nadawat na to. And ang mga existing na mga train na nagatakbo dyan sa EDSA are running on parts that are either old, overused, over its life limit, or created in machine shops all over the Philippines. So, questionable na ang safety sa mga katauhan na sa mga riding public, no. And that is the biggest issue that I have so far. Of course, daghang pa mga issue in maintaining the trains. Pero makaabot siguro ta ng 3 ka oras usa lang ka issue na. Katong niyadtong Marso 23, no, among nabantayan nga dunay usa ka tren ang MRT nga nadaot gani murag ipababa tong tanang pasahero didto. Doon na ba'y kalabutan ni diha sa anomalya sa MRT, Congressman? Actually, Salds and Rafi, no, murag kada adlaw na ay madaot na tren. Wow. Kada adlaw. It is called offloading. Merong gina-offload na passenger in the middle of the tracks, as baktas sila to the nearest station. And a new train will come to pick them up and push the old train. That is the situation. That is how bad the situation is. And correct ka dyan. That is definitely connected sa maintenance ng MRT. So, every single time na mag-shutdown yan, that is because of the maintenance. Ang katwiran na ginasabi ng Busan Universal Rail is that before daw sila nag-take over, daghan na ang mga shutdown. Daghan na ang mga offloading. In fact, na-improve daw nila by 80% na na-improve. Pero ang ending, daghan gihapon. So, it was worse before, but it still is bad.
you have to give them a few credit also na, sige, na-improve ninyo. Very good, na-improve ninyo. But, the question is it satisfactory? For me, hindi siya satisfactory. Kulang pa siya. And, one big reason na kulang siya, ang safety issue lagi. Dako kaayo na issue na ba? You cannot put any rider in danger. Cannot. That is unacceptable. Kung may part dyan na mabali, ma-derail ang train, ay naku. Paano mangyari yan pag ma-derail? Will they be accountable? They should be. They should be accountable. So, that is something na as a person who actually rides the train, na ako, nagasakay ako niyan, I am furious. I am furiously concerned. Congressman Coco Nograles, gisulti mo sa usa ka pagdungog sa Kamara nga ang 48 nga bag-ong tren gikan sa China wala mahaom sa sistema sa MRT3. Kini dapat magid nga iuli o sabi tama nga paghimuon natin, Congressman? That is a very good question. Kay ang ending is unsaon man nato ni ang sitwasyon. How will we fix the situation? Regardless of all the legalities, how do we fix the situation? For me, gusto ko pag-aralan and get the truth. Kay daghang kayo mga report. I'm getting all of these reports that need confirmation. I-confirm nato mga report so we know exactly where we are standing para malaman natin yung situation. Dito sa Singapore, in their SMRT system, na ay mga Chinese trains na gi-deliver that are substandard. Ang ilang gibuhat is they returned the trains to